Hello guys, welcome to my channel Kasinet Vlogger. Meron naman tayo guys na yung ipakita kung paano ko i-upgrade ang lahat ng mga sizes mula sa 4 hanggang 5 hanggang 6 hanggang 8. Kasi marami tayong mayroon na naman ngayong kasamahan natin na nag-vlog na the-same lang daw talaga. Yung unang design na ito, yung old model design na nasa center yung nozzle, lang parehas lang daw talaga ang performance pag naka-label yung langis. Pero ito sa totoo, upgraded to yung nozzle, nagbago. Kasi kung marinig natin yung mga yung kapwa din natin na vlogger, ito ang masasabi nila na ang old model basta pag na-full load ng langis, ganun talaga, hindi na talaga din nagka-carbon kasi nalilibel yung langis sa insaktong level, kaya nga hindi nagka-carbon. Pero sa totoo, ito, pag in-upgrade natin ito, pag ito na-upgrade na ito, malaking pagbabago sa mga butas talaga. Kasi bakit gumagalaw yung mga langis kung saan nakalagay yung oil aerator. Ito may oil aerator. Ito rin dating discover ko, may oil aerator ito. So pakiusap ko lang man, kasi sila ni Paring Boy Bakal pati si Paring Jaime, so ang sample kasi ang ginawa nila is T-connector, T-coupling ang ginawa nila, kasi para mahawig lang sa design natin, para akma din yung mayroong oil aerator. So kasi ito, pinagbabawal ko talaga ito na wag gayahin itong sa akin na elevated nozzle, kasi napakasimpleng alisin yung nozzle niya. Napakasimple talaga ito. Super talaga simple ito. Kasi yung T-connector, palamigin mo pa yun, hindi mo man na maidukot yun sa hindi mo madukot ng kamay kasi pabaliktad yung ikot mo. Ito pag gano'n ang ikot nyo, pag gano'n ang ikot niya pag ganyan, samantalang ito pag ganyan ka lang iikot, yung T mas mahirap ikutin yun pag palamigin mo muna Kaya ito, humingi ako ng paumanhin na ito, wag lang itong gayahin, kasi ito talaga ang ultimate design ko na super napakabilis alisin yung nozzle. Ayan, kahit nagliliyab yan, pwede hugutin ka agad ganyan lang siya. Ito talaga yung pinaka-latest talaga, wala nang hihigit dito na to talaga, generation to generation na talaga ito, kasi napakadaling hugutin, napakadaling linisan, grabe. Ayan di ba guys? Yan, di ba? So tungkol ni Paring Boy Bakal, ni Paring Jaime, so sila nagsikap din sila na mahalin, tulad din sa akin na no carbon. Sa akin talaga, sasabihin ko no carbon talaga habang nag-operasyon. Yung sinasabi pa nilang less carbon, pa lang yun parang nadaplis siguro, nakita rin nila siguro sa chamber na mayroon ding carbon, depende sa align talaga sa butas. Pero sa akin, hindi ko sasabihin na less carbon, kasi habang nag-operasyon wala ka talaga makikitang carbon sa gitna wala talaga. Bago lang magka-carbon, pagka bumaba na yung langis, papunta na ng patayin mo. Yung halimbawa, patuyuan mo na yung flooring, doon na magkaroon ng carbon, kasi siyempre sana punta yung waste ng langis na kinakain ng apoy. So habang nag-operasyon, yun ang masasabi kong wala talagang carbon. Mas lalo na itong old model natin, ito ang sasabihin ko na naman ngayon, itong old model, hindi mo ma-upgrade yung old model pagka nakabaon coupling.
Yun ang sasabihin kong totoo. Ang ma-upgrade ngayon sa mga old model, ang ma-upgrade yung nakabaon na threaded nipple. Yun ang ma-upgrade. Kasi ito na-upgrade ko na ito. Pero mayroon pagbabago kung gusto kong lakasan yung oil aerator. Kasi mayroon oil aerator dito eh. So mag-isip-isip na naman kayo guys kung paano i-upgrade yung old design. Babaguhin lahat yung butas, tapos maglagay ng oil aerator. Sa akin dalawa lang, kung apat ko ilagay, mas grabe na yun. Para ng ano, bumulwak yung langis sa loob kasi apat na yun eh. Dalawa kay paring Boy Bakal, iwan ko lang kung apat. Ito dalawa lang ito eh. Dalawa lang ito pero bulwak na. Pero malaki ang ginamit dito na oil aerator. Dito sa pang household, kaya hindi ko pinalakihan yung mga oil aerator kasi pag pinalakihan sobrang lakas yung apoy. So ginawa ko lang na pang household, maliit lang yung mga aerator niya. Yung butas sa palm oil. So yun, kasi mayroon akong nakitang nag-upload na yung pinagbasihan niya yung old model. So wala naman siyang sinabi binago niya yung butas. So ang masasabi ko lang, kung hindi niya binago yung butas at saka nilagyan lang niya ng maraming langis, nakita ko nga yung apoy dilaw-dilaw, yun yung indication pag hindi binago mo yung binago yung mga butas. Kasi iba na yung level ng langis at saka iba na yung alignment ng butas talaga. Ito iba na alignment ng butas to. Guys, kung may nanood man sa video na ito, kung halimbawa nanood kayo ng mga 200 kayo katao, so paiwan naman ako ng like and comments para ma-share ko. Kung hindi kayo mag-like and comments, hindi ko rin maituturo ito kasi gumawa tayo ng effort. Magtuturo tayo, wala naman din manonood. So kung interesado kayo, comments kayo guys para masolusyonan yung lumang design, masolusyonan na hindi na magka-carbon. So yun naman kanong guys, malaking sakripisyo yung like and comments lang, na kaya sabihin mo lang how mabigyan ko kayo ng pagkakataon na maituro yung old model, kasi ang dami natin ngayon mga kalan old model design. Pero magsakripisyo kayo kasi may gagawin tayong malaking mahirap konti, pero pag nagawa mo na yon, lifetime naman yung nozzle mo. Yung nozzle mo magbabago. Doon kayo mag-upgrade sa nozzle. Pero yung masasabi ko guys, yung nakabaon na coupling, hindi pwedeng i-upgrade. Ang nakabaon lang na nipple, yun ang pwedeng i-upgrade. Yun lang masasabi ko. Tapos guys, successful na ako sa D6. Kung magko-comments kayo guys, kung interesado kayo, pakita ko ito. Kasi dami nating kalan na old model na 4 ang size. Tapos ito pa guys, ang huli, itong D8 i-upgrade ko siya kung kaya kong no carbon kasi mayroon talaga, hindi tayo nagsisinungaling. I-upgrade ko na magiging no carbon kasi ano to threaded nipple pwedeng i-upgrade, pero pag coupling hindi na pwedeng i-upgrade. So ang kagandahan pa dito, mayroon siyang dalawang control, mayroong lower and upper flame. Pag na-upgrade ko ito guys, dito na naman ang pinakamaganda. Lower and upper flame, tapos na-upgrade pa siya, no carbon na naman. Pero may pagbabago na naman yan, may babaguhin talaga. Yung pinaka oil aerator ang importante yung gagawin. Ito may oil aerator, ito nagawa na So yun lang guys, para yun namang mga old model, mapakinabangan din na hindi ka maglamutak-lamutak habang nag-operasyon ka ng saing. So si paring Jaime, tingnan mo, yung mga taong masipag, hindi na kailangan na mag-intay ng tutorial. Sila mismo sa sarili nila nagkusa rin silang gumawa din na kung paano yung sinasabi kong elevated nozzle. Yun ang mga taong yung hindi na kailangan ng tutorial. Pati si paring Boy Bakal.
nagsikap din sila na mapaganda rin yung kalan nila. Kahit hindi ko na pakita itong sikreto na sa tutorial, siyempre isip-isip na lang sila, pero nakuha din talaga nila. Siyempre nagsasabi naman tayo na kung paano. Pag sinabi mo palang paano, alam na nila yon. Kung mayroong oil aerator, alam na nila yon, kasi siyempre mga welder. So yun, mga matitinik na utak mga yan. Pag sinabi mo na kahit hindi mo i-tutorial, alam na rin nila yan. Kaya gaano sila ka porsigido rin na mai-upgrade din yung mga kalan natin na dati nag-uuling, nagka-carbon. So yan guys, saludo rin ako sa kanila dahil hindi ka man nag-tutorial, pero nagkusa sila, nagsipag sila din na na gumawa sa sarili nila, di ba guys? Ganun lang. Hindi yung nag-intay lang. Hintay ka lang ng bahaw. Hintay ka lang ng bahaw. Di ba guys? So yung nakita ko yung kay paring Jaime, parang malapit na sa akin. Kasi pwede nang isagad yung hina. Kang paring Boy Bakal, nakita ko parang pinakita niya yung langis. Parang mayroon siyang carbon. So kung gusto nyong magtanong guys, sasabihin ko rin ng sikreto doon. Sikreto sa butas. Sa butas kasi ito, ilang beses na akong nag-experiment sa butas talaga. Sa butas magkatalo. Pag hindi mo na itama yung butas, may magkaroon din ng carbon. Kahit sabihin mo pang mayroon siyang oil aerator, pero yung butas ay hindi tama, magkaroon pa rin ng carbon. So yan guys, yung mga sizes na yan, i-upgrade ko yan. Ito na to talaga, perfect. Tulong ng Diyos, perfect. Papakinabangan araw-araw. Ito yung old model, perfect na, may oil aerator na yan. Ito pa yung 8. So lalagyan ko naman to ng oil aerator. Kailangan to 4 dahil malaki. 8 dapat oil aerator 4 dyan. So tapos upgrade yung mga butas. Ang butas, babaguhin yung mga butas. Dahil yun talaga ang importante, yung butas. Kung hindi mo ulitin yung butas, yung dati pa ring mga luma, hindi yun pwede. Ang apoy mo is magdilaw-dilaw. Kung yun na yung alignment mo dati, tapos i-load mo lang ng langis, magdilaw-dilaw pa alsa pa sa taas. Pangit, hindi siya magkaroon ng blue. Hindi tatahimik yung apoy. Yun lang guys, yun ang totoo. Kasi ito nga ang pinaglaanan ko ng experiment, yung no carbon habang nag-operasyon. So pagka binaba mo na yung hindi ka na nagsusupply ng langis, patuyuan mo na yung chamber mo. So doon magkakaroon ng carbon dahil siyempre nahuhupa na yun yung lahat ng nasusunog na pababa na yung langis, nasusunog na siya, magkakaroon siya ng carbon, pero habang nag-operasyon wala. Yun ang totoo. Yung totoo dito guys, mas lalo nga ito. Grabe ito guys, kasi ang aerator dito malaki yung dyan, nilagay kong aerator. Ito nga dalawa lang, maliliit. Pangausog lang, hindi mo pwedeng lakasan dahil lalakas yung apoy. Kaya yun ang mga sikreto. Ikaw na lang din mag-a-adjust sa mga oil aerator nya. Oil pump. Grabe yung design. Ayun guys, isip-isip lang talaga tayo. Isip-isip habang may isip pa. So di ba mga kasinit, ganun lang. So tingnan nyo yung sizes nila guys. Mula sa anak, nanay, tatay. Pag makarating na ako dito, na upgrade na naman ito na walang carbon. So na to, pang commercial na talaga itong kuwan natin. Yung products natin pang commercial, hindi na nakakahiya pag magbenta tayo sa sa mga komersyante nung mga nagluluto ng mga nila pang commercial na ulam. Hindi na nakakahiya na
maglamutak-lamutak pa sila kasi umabot ng 2 oras, 3 oras napuno na ng carbon. Yun ang totoo niyo guys. Ito, subukan ko to 4 na oras. Subukan kong 4 na oras i-operasyon. Para malaman ko kasi ito 2 oras lang eh. Pag 4 na oras, marami na kasing langis. Sayang din yung langis na i-fire test. Ito, subok na ito 3 oras. Kasi maliit lang man na chamber. Hindi ka magastos sa langis pag nag-fire test. Pero ito, guys, kung mag-fire test na dito na mag-testing na naman ng 3 oras nung laking chamber nito. Baka yung 3 oras siguro ilang liters. kalahating litro yung sa flooring lang niya ganyan guys. Pero pag tsatsagaan ko yan, bigyan ko ng puhunan na panglangis para fire test lang, para ma-upgrade yung nozzle niya sa walang carbon habang nag-operasyon. So yan guys, yun lang. Para man yung iba rin maniwala kung anong sinasabi natin. Sabihin talaga tayo nagbinotbot, o sa Bisaya pa nagbinotbot. Pero kung gusto nilang patunayan guys, dala sila ng kalan para maniwala kayo guys. Kung hindi kayo maniwala na sa old model pwedeng i-upgrade, dala kayong kalan dito na old model. Pagtabihin natin ng 3 oras o kaya 2 oras kung sino unang magkakarbon, talo na naman guys. Yun lang. Para kasi pag 2 oras operasyon, marami na rin maluluto dyan yung 1 oras nakaluto ka na ng 2 putahe. Paano pa kaya yung 4 na oras na operasyon, dami mo nang naluto, tapos wala kang problemahin sa carbon na ibabaw na doon sa may langis. Diba guys, ito guys, bitin pa. Pag nakaluto ako ng kanan sa kaulam, pag tiningnan ko, malinaw pa rin yung langis sa ilalim. Diba guys, ganun lang yung secret natin, na hindi ako nanahimik sa kalan natin. Tutuklas pa rin talaga ako, tutuklas pa ng mga kahangahangang bagay na para sa ikabubuti ng ating kalan. Diba guys? So abangan lang nyo guys itong dalawa, at saka ito pag compare ko na naman na i-fire test kung sino unang magkakarbon sa 2 oras. So yan lang po. Magandang gabi sa ating lahat. God bless.